Nagtapos si Sarah bilang top sa klase sa pananalapi, nag-apply sa 247 entry-level na trabaho pero wala siyang natanggap na tawag. Ang kasama niya sa bahay, isang paralegal, natanggal sa trabaho at pinalitan ng murang AI. Hindi lang siyang nakaranas nito. Uy, Josh. Ngayon sa The Infographic Show, ipapaliwanag namin kung paano nagdudulot ang AI na malawakang tanggalan sa mga putingkwelyong trabaho. Noong Mayo 2025, nagbabala si Anthropic CEO Dario Amodei na maaaring tanggalin ng AI ang halos kalahati ng entry-level putingkwelyong trabaho at itaas ang unemployment rate 10 hanggang 20% sa loob ng 5 taon. Nakakatakot isipin, lalo na kung mismong gumagawa ng teknolohiyang ito ang nagsabi. Hindi ito science fiction, kundi realidad. Hiniling ni Amodei na itigil ng gobyerno ang pagpapalabnaw ng paparating na katotohanan. Lalo na ang posibleng pagkawala ng maraming trabaho sa teknolohiya, pananalapi, batas, konsultasyon at iba pang putingkwelyong propesyon, partikular sa entry-level positions. Ang tanong, may pipigil ba rito? Sabi ni Jim Farley, CEO ng Ford, mababawasan ng kalahati ng AI ang putingkwelyong trabaho. Kapag ang Fortune 500 ay gumagamit ng mga salitang tulad ng malagim na kaganapan at tsunami, alam mong may nangyayari at suportado ito ng mga numero. Patuloy pa rin nangyayari ang lahat ng ito, pero sa totoo lang, nakakagulat na agad ang mga unang resulta. Sa unang 6 na buwan ng 2025, halos 78,000 trabaho sa teknolohiya ang direktang nawala dahil sa AI. Araw-araw, mahigit 400 kwalipikadong tao ang nawawalan ng trabaho. Noong Enero 2025, iniulat ng US Bureau of Labor Statistics ang pinakamababang bilang ng bakanteng trabaho sa professional services mula 2013 na may 20% na pagbaba mula nakaraang taon. Hindi ito haka-haka. Batay sa pagsusuri ng 180 milyong job postings, bumaba ng 33% ang mga computer graphic artists noong 2025 matapos bumaba ng 12% noong 2024. Bumaba ng 29% ang mga corporate compliance specialists noong 2025. Ito ay mga profesional na nagtapos sa kolehiyo na may espesyal na kasanayan, ngunit unti-unting nauubusan ng oportunidad, hindi mga manggagawa sa pabrika na napapalitan ng robot. Naalala mo ba, sabi ng magulang mo, na magtapos ng kolehiyo para sa seguridad sa trabaho? Siguro, dapat pag-usapan natin yan. Tinataya ng McKinsey, isang nangungunang consulting firm, na maaaring ma-automate ng generative AI ang mga gawain na kasalukuyang bumubuo ng 60 hanggang 70% ng oras ng pagtatrabaho sa ilang mga opisina, kailangan ng pagsasalin. Marami sa mga gawain ng entry-level na manggagawa ay nagagawa na ng software na yon. Una, itong nakaapekto sa customer service. Ngayon, AI-powered chatbots ang humahawak ng mahigit 85% ng unang support request sa malalaking tech companies, mula 30% lang noong 2020. Sabi ng mga eksperto, aabot sa 70% ito pagsapit ng 2029, isang nakakagulat na bilang sa 5 taon. Halos wala ng personal na pakikitungo at hindi pa ito ang katapusan. Kinumpirma ni CEO Mark Benioff ng Salesforce na natanggal sila ng 4,000 customer service jobs dahil sa mabilisang paggamit ng AI agents na ngayon humahawak ng halos 50% ng customer interactions. Isipin mong sa unang trabaho mo sa opisina, malalaman mong kalahati ng katrabaho mo ay software. Akala ng law firm ligtas na sila dahil sa degree at mamahaling damit, pero hindi pala. Ang mga tool tulad ng case text ay kayang magsagawa ng legal na pananaliksik at gumawa ng kontrata sa ilang minuto. Trabahong dati ilang oras para sa junior na abogado, lalong nagiging seryoso ang sitwasyon. Ang mga paralegal ay may 80% risk ng otomasyon sa 2026. Naalala mo ba nang naniningil lang $300 kada oras ang mga abogado para sa document review ng first year associate? Ang AI ay kayang gumawa ng 100,000 beses na mas maraming output sa halagang $3. Sino kaya ang panalo sa margin call? Grabe ang laki ng pagbabagong ito. Ayon sa World Economic Forum, posibleng mawala ang 83 milyong trabaho sa buong mundo pagsapit ng 2027 dahil sa AI at automasyon. Ayon sa ulat ng Goldman Sachs, tinatayang 300 milyong full-time na trabaho sa mundo ang maaring maapektuhan ng generative AI. Sa US partikular, hanggang 46% ng mga gawain na ginagawa ng mga entry-level na empleyado ay maaaring ma-automate. Sa susunod na dekada, iyan ay katumbas ng humigit kumulang 10 hanggang 12 milyong entry-level na trabaho sa opisina na posibleng biglang mawala sa isang iglap. Kung gusto mong malaman ang totoong nangyayari, pakinggan mo lang kung ano talaga ang ginagawa ng mga kumpanya, hindi kung ano ang sinasabi nila sa kanilang mga press release.
Ilang taon na ang nakaraan, sinabi ng CEO ng IBM na ititigil ng kumpanya ang pagkuha para sa halos 8,000 posisyon na maaring palitan ng AI, karamihan mula sa human resources at administrative support na may 26,000 empleyado. Noong 2023, inanunsyo ng Accenture ang pagtanggal ng 19,000 trabaho, karamihan sa mga hindi billable at entry-level na empleyado. Pinapapataas nito ang pamumuhunan sa training at paggamit ng generative AI. Amazon ang pinakabagong sumali sa tinatawag na entry-level apocalypse. Inanunsyo nila ang pagtanggal ng 16,000 corporate na trabaho, kalahati ng tinatayang 30,000 mula noong Oktubre para sa AI at episyensya. Para sa isang kumpanyang may 1.5 milyong empleyado, maaring maliit pakinggan yon hanggang sa mapagtanto mong 10% ito ng corporate hierarchy. Pansinin ang pattern, tanggalin ang tao, mag-invest sa robot. Hindi na ito tinatago. Pinayuhan ang mga manager ng JP Morgan na huwag mag-hire habang nilalagay ng kumpanya ang AI sa buong negosyo. Isa ito sa pinakamalalaking bangko sa mundo. Sabi nila, sapat na kami sa mga tao, salamat. Pwede pang mas maging dystopia ng sitwasyon. Kung college undergraduate ka, mabuting takpan mo na ang tenga mo ngayon. Internships. Oo, namamatay na ang sagradong institusyon ng Amerika sa pagkuha ng kape at paggawa ng PowerPoint para sa college credit. Bumaba na mahigit 15% ang mga listing mula Enero 2023 hanggang Enero 2025. Kasabay nito, biglang tumaas ang mga aplikasyon. Mas matindi pa ang pagbaba sa mga larangan na mataas ang sahod. Bumaba ng 30% ang mga posting sa teknolohiya at bumaba ng 42% ang mga posting sa professional services. Ayon sa 2025 internship index ng career site na Handshake, umabot sa 100 at siyam ang average na aplikasyon kada internship. Para sa 2024 hanggang 2025, tumaas ito mula 62 nung nakaraang taon at 43 nung 2022 hanggang 2023. Ibig sabihin, nasa 2.5 beses na ang dami ng internship applicants ngayon kumpara nung nakaraang 2 taon. Pinakamahigpit ang kompetisyon sa tech internships, may 273 aplikante bawat posting. Sinundan ito ng financial services na may 172 at professional services na may 187. Ngayon, parang digmaan ng internships. Umabot na sa matinding antas ang desperasyon, kaya't dahil sa AI at mahirap na job market para sa mga entry level, karaniwan na ngayon na ang mga estudyante ay nagsisimula ng mag-apply para sa internships habang sila ay freshmen o sophomores pa lang. Bakit kukuha ng interns kung kaya naman ng AI ang trabaho? Napansin ng mga kumpanya na ang mga batang manggagawa na dating mahalaga sa transcription, data labeling at content moderation ay hindi na ganoon kaimportante ngayon. Kahit ang mga nakahanap ng trabaho, hindi rin maganda ang kalagayan. Sabi ng Federal Reserve Bank ng San Francisco, bumaba ng 1.8% ang tunay na paglago ng sahod ng entry-level professionals noong 2024. Iyan ay kabalitaran ng 2.4% pagtaas sa buong ekonomiya, kaya habang tumataas ang sahod ng iba, ang mga entry-level na manggagawa ay nababawasan ng kita. Kapag may 273 aplikante sa bawat tech internship, bakit ka pa magbabayad ng mataas? Maligayang pagdating sa bagong realidad, mabagsik talaga ang matematika. Ayon sa pag-aaral ng MIT noong 2024, 10% ang ibinaba ng job posting na may paulit-ulit na kognitibong gawain dahil sa paggamit ng AI. Sa bawat bagong trabahong nalilikan ng AI, 2 o 3 entry-level na trabaho ang nawawala o di na ipinopost. Ang AI ay lumiligan ng machine learning engineer job na may $150,000 na sahod pero inaalis ang 3 entry-level analyst jobs na $50,000 ang bawat isa. Oo, maaring pareho ang total payroll, pero paano yung 2 di na hire? Kada may nagsabi ng job apocalypse, inuulit ng mga nagdududa ang parehong argumento. Sinabi rin nila ito tungkol sa printing press, steam engine at computer. Madalas, ang mga teknolohiyang akalaing mag-aalis ng trabaho ay nagdudulot lang ng mas tahimik at kakaibang gawain. Binago talaga nila kung paano magtrabaho ang mga tao nang hindi binubura ang mismong trabaho. Nag-adapt ang mga trabaho at nagbago ang mga tungkulin. May mga bagong gawain na lumitaw kasabay ng mga luma. Buong mga propesyon ay muling inayos ang kanilang sarili gamit ang mga bagong kagamitan imbes na mapuksa ng mga ito. Ang natira ay ang mga trabahong may kailangan ng konteksto, malalim na pag-unawa, pananagutan, interpretasyon at tiwala, mga aspetong mahirap para sa makina. Pero paano kung nagbago na ito ngayon? Kung dati ang otomasyon gaya ng spreadsheet ay tumutulong lang sa tao, ngayon ang generative AI ay kayang tapusin ang buong proseso na halos walang pakikialam ng tao. Hindi ginagawa ng spreadsheet ang accounting, pinapadali lang ito. Pero ang AI, mismong accounting na ang ginagawa.
malaking pagbabago ito. Ipinapakita ng pananaliksik ng Anthropic na kasalukuyang ginagamit ang AI, pangunahin para tulungan ang mga tao sa kanilang trabaho, isang proseso na tinatawag na augmentation. Unti-unti, AI o automation na mismo ang gagawa ng mga trabaho sa loob ng ilang taon. Kung akala natin mapipigilan natin ang boss sa pag-integrate ng mga chatbot, mukhang tapos na ang panahong yon. Ang mga AI agent o software na gumagawa ng sariling desisyon para umunawa, magplano at magsagawa ng gawain ay lalong nagiging matalino. Araw-araw, ginagamit nila ang mga kasalukuyang tool at sistema ng network para matugunan ang layunin ng gumagamit. Hindi nila kailangan ng pahinga, insurance o performance review basta nagtatrabaho sila. Paano kung hindi na makakuha ng entry-level na trabaho ang buong henerasyon? Magiging biktima rin sila. Kasulukuyang nagdudulot ng ekonomikong sakuna ang AI at maaring sirain nito ang pundasyon ng mga profesional na karera, lalo na ang mga entry-level na posisyon. Tinuturuan nila ng kasanayan, nagbibigay ng pagkakataon umangat at nagpapanatili ng talento sa mid at senior level na posisyon. Kung alisin sila, babagsak ang hinaharap na lakas paggawa. Kailangan ng kumpanya ng senior employees na may karanasan, tamang paghusga at kaalaman sa institusyon, pero hindi basta-basta lilitaw ang mga taong yon. Nagsisimula sila bilang kinakabahang 22 anyos nagkakamali, natututo sa paggawa at unti-unting nabubuo ang mahahalagang kasanayan sa pagdaan ng panahon. Kung walang junior positions, saan manggagaling ang future senior employees? Parang inalis mo ang minor leagues at magtataka ka kung bakit di ka makagawa ng major league na kalidad ng manlalaro pagkalipas ng 10 taon. Mabilis ang epekto nito sa ekonomiya, kaya dapat kang maghanda. Halimbawa, tingnan ang issue sa pagbabayad ng student loan. Mula Disyembre 2025, isa sa bawat 3 ng utang ay mahigit 70 araw ng huli sa bayad at isa sa 5 ay tuluyang tumigil magbayad. Nagbabala ang Congressional Budget Office kung magtutuloy ang trend, posibleng lumala pa ang hindi pagbabayad ng student loan. Nasa bingit na tayo ng default cliff kung saan hirap ang kabataan makasabay at nakatitig sa kawalan. Sinasabihan ang mga estudyante na ang edukasyon ay isang puhunan para sa kanilang kinabukasan. Ngayon, ang puhunan na yon ay unti-unting nagpapaliit ng kanilang oportunidad sa trabaho dahil mas mabilis na na-automate ang mga entry-level na posisyon sa finance kaysa sa bilis ng kanilang pag-a-apply. Mas mataas lagi ang unemployment rate ng mga edad 22 sa 27 na may bachelor's degree kumpara sa national rate. Nabuo natin ang sistemang mas mataas ang pinag-aralan, mas mahirap maghanap ng trabaho. Nagiging luho ang kolehiyo at bumababa pa ang tsansang makahanap ng trabaho. Hindi ganoon ang dapat na takbo ng sistema at lumalala pa ang epekto nito. Ang mga graduate na walang trabaho ay hindi bumibili ng bahay, hindi nagsisimula ng pamilya at hindi gumagastos gaya ng inaasahan ng mga ekonomista. Kapag kumuha sila ng student loan, bumabalik sila sa bahay ng magulang, ipinagpaliban ng mahalagang desisyon at nauubos ang ipon. Habang ginagawa ng AI ang mga trabahong pinaghandaan nila, may ilang mga larangan ng karera na posibleng makaligtas sa pag-aalis ng AI sa mga puting kwelyong trabaho. Habang magpanik ang software engineer, kalmado ang tubero at elektrisyan. Sabi ng datos, itinuturing ng karamihan sa mga magulang na mas ligtas ang teknikal na trabaho kaysa digital na trabaho. Itinuturing na mas matibay laban sa AI ang mga trabahong ito kumpara sa mga kapwa nila sa larangan ng teknolohiya. At kung papasok ka sa tech na industriya, siguraduhin mong ikaw ang natututo kung paano bumuo ng mga data center, hindi lang kung paano patakbuhin ang mga ito. Tanungin mo si Jensen Huang, CEO ng Nvidia, na sinabi kamakailan sa World Economic Forum na inaasahan niyang dadami ang trabahong may 6 na digit na sahod. Nabubuksan ito dahil sa patuloy na pagbuo ng AI data center sa buong mundo, bahagi ng pinakamalaking proyekto ng infrastruktura ng sangkatauhan. Samantala, kulang ang Estados Unidos ng daan-daang libong manggagawa sa pabrika, konstruksyon at mga auto technician na patuloy na mataas ang pangangailangan. Lumabas na ang tunay na seguridad sa trabaho ay nasa mga manual na trabaho na minamaliit natin noon. Mas maganda ang kinabukasan ng elektrisyanong nag-aayos ng server farm kaysa sa paralegal na napalitan nito. Kaya ano nga ba ang nangyayari? Nakikita ng iba ang apocalypse ng mga puting kwelyo. Binabanggit ng mga nagdududa ang maling alarma, ngunit alam ng mga realista na inaasahan ng karamihan sa mga eksperto ang bumagal na paglago o pagkalugi sa 2030. Gayunpaman, hindi pa rin tumaas ang unemployment. Ang datos ay tumutugma sa normal na paglipat ng teknolohiya o sa simula ng mas magulong pagbabago. Alin kaya ang tatahakin natin sa susunod na 5 taon? Kung ito ay sakuna o normal na pagbabago sa ekonomiya, nakadepende ito sa ating mga desisyon na yon. Tungkol ito sa kung paano natin ipapatupad ang teknolohiyang ito, paano natin ipapamahagi ang mga benepisyo, at kung ano ang gagawin natin para sa mga taong maiiwan.
Si Sarah, na may 247 aplikasyon na, ay patuloy na tumatanggap ng automated na email ng pantanggi mula sa AI chatbot matapos iscan ang kanyang resume. Para sa mga trabahong balang araw, ay AI na ang gagawa. Yung kaibigan niya na galing trade school, may 3 job offer at nakikipag-negotiate sa pinakamataas na sahod. Sino ngayon ang panalo sa bagong ekonomiya? Panurin ang AI has already won. You just can't see it yet. O i-click ang video na ito.